Magandang araw sa inyong lahat. Bihira naman ako na nagsuspox hour tungkol dun sa mga showbiz-like na mga blind items, no? Pero kahapon kasi, napakinggan ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo, napakataas ng pagtingin ko at respeto kay Maharlika kasi alam natin na kung gugustuhin lang ni Maharlika, siguro bilyonaryo na siya ngayon, no? Dahil isa siya sa pinaka-loyal na talagang loyalista ni Marcos, no? Bago pa niya nakita na pagsasamantala lang pala sa tiwala ng bayan ang ginagawa ng mga Marcos at ngayon, isa siya sa pinakamatinding kritiko ng mga Marcoses kasama na ng kanyang may bahay na bininyagan ni Maharlika na Lisa Tanas. Si Maharlika ang talagang nangunguna sa pagsasabi na ang Marcos ay bangag, dati pa niya sinasabi yan, na ang Marcos ay nasa mastermind ng mga kakurukutan sa bayan, hindi lang sa flood control, kundi na doon sa mga lahat ng mga smuggling, whether be it agriculture or mga langis at iba't iba pang mga bagay. No? So lahat ng mga baho ng mga Marcoses, chances are si Maharlika. Bakit? Kasi marami siyang puting ahas. At kaya naman marami siyang puting ahas dahil nga galing siya sa kampo ng mga Marcoses. Natural. Kilala niya lahat ng mga supporters ni Marcos na marami ngayon ay disappointed talaga sa mga pangyayari. Siguro marami sa kanila nag-isip na itong si Marcos ay magbabago pagkatapos maging presidente kasi nga nais niyang baguhin ang nasirang pangalan ng kanyang ama na si Diktador na Marcos Sr. Pero mas malala pa pala kasi nga bangag, pinababayaan ng kanyang may bahay na magpatakbo ng gobyerno at kurakot. Alam nyo, nung simulang na bumabanat itong si Maharlika, lalong-lalo na sa First Lady, no? May isa akong spokesaway na sinabi ko, kahit pa gaano mong kabuisit si First Lady, kahit pa paano, dapat bigyan mo naman ng kahit pa paanong respeto. Kaya nung una, talagang ilang sa akin si Maharlika. Sa loob-loob ko, bakit mo siya maiilak? Ako naman, never ako talaga Marcos supporter. Ang talagang sinabi ko lang naman dun sa broadcast na yun, talagang tinitiran ni Maharlika si Lisa at tinawag na Lisa Tanas dahil na dun sa panggidnap ng anak ni distressed mother, sabi ko, konting respeto. Pero of course, sa mga dumating na mga panahon, nabiyak ang unit team, lahat kami nagkaroon ng realization na kami nabudol ni Marcos Jr. at natural, naging malalapit kami sa isa't isa kasi feeling nabudol. No? So, kinakailangan talagang magsama-sama at kumbaga, to lick each other's wounds dahil kami nga ay nabudol ni Marcos Jr. So, hindi ako napagtataka na yung broadcast hapon ni Maharlika na pinakinggan at panoorin niyo po, tungkol ito kay Claro. Si Claro na isang mataas na miyembro ng gabinete ni Bangag na di umano ay nagpapatawag na mga babaeng mga magaganda umaapir sa Betamax. Ibig sabihin siguro ito yung mga triple X. Pero I take it magaganda at nagbayad yung isang pagkakataon ng Setyembre ng isang taon ng mahigit kumulang 1 milyon. Mga 3 babae yan at ang sabi ni Maharlika sa kanyang pagdadrama ng kanyang impormasyon galing sa puting ahas, ito daw gabinete na pangalan ay Claro ay kumuha ng mga babae at dati dapat parang ano lang, parang yung mga Haponesa ba na iinom, kakain, hahawak ng kamay, pero ito ay nag-demand na makipagtalik. Tapos, hindi naman pala natuloy pagtatalok dahil hindi raw po pwede. Alam nyo na, shy si Pututoy. At pagkatapos, nagbayad para mapanood niya yung mga babae na magtalik sa isa't isa at suminghot ng pulburon. Tapos, ang pinakamatindi, milyones ang ginastos ng isang gabi. Sa panahon na nakikita natin na ang mga mahihirap ng ating mga kababayan ay lumulutang-lutang sa tubig baha, dahil kinukurakot ang flood control. At doon sa mga revelasyon na naririnig natin, hindi lang sa Senado, kung hindi pati na sa pagtitistigo ni Bunoan. Sinabi na po ni Bunoan, itong Mig Zubiri, at hindi ako talaga ever since soldier kay Mig Zubiri, ay pinamunuan bilang Senate President yung pagdi-disburse na kundi ako nagkakamali, magkano ba yun? Sandali, titignan ko, baka ako magkamali
ginawa ko yung entry sa Facebook. Titignan ko lang kung ano sabi ko sa Facebook, kung gaano karami yung pera na kanyang pinamunuan, yung leadership fund. Yun ang sabi, no? Nagkaroon daw ng leadership fund at ang nagdi-disburse ng leadership fund ay itong si Senate President, no? Now, magkano yung Senate President? Ito po ay sa testimonya ni Secretary Bunoan, dating DPWH Secretary. Alam ko matino yan dahil yan ay roommate ni Tatay Digong sa YMCA. At kaya lang hindi lang yan na na talagang DPWH Secretary ng panahon ni Tatay Digong, kasi nga sumuporta mga Villar kay Tatay Digong, bayad suporta, si Mark Villar ang pinalaga ni Tatay Digong. Pero ang sabi niya sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan kahapon, 24 billion leadership fund. Ang kada senador 500 million, tapos yung mga chair ay 1 billion. Tapos may discretion daw itong si Mig Zubiri bilang Senate President na dagdagan ang mga alokasyon ng mga senador. Ibig sabihin, hindi ako nagtataka na talagang matindi ang korupsyon sa ating bayan. At itong cabinet member neto, siguro, meron ding mga insertion sa budget, kaya kayang magtapon ng 1 milyon sa isang gabi sa mga kababaihan para manood lamang. Suminghot ng pulburon at siya rin nagsisinghot. At syempre, para lang bayaran, para mapanood lang sila. Dahil si Pututoy is not able. Sino man yon, kawawa naman siya. No? Pero anyway, karma siguro. Kasi nga, linulustay niya yung pera ng taong bayan para sa mga ganitong bagay. Ngayon, ang tanong ko, kinakailangan at some point, malaman natin kung sino ito. Sino itong cabinet secretary na maglulustay ng milyones sa isang gabi para sa mga kababaihan, para gumawa ng kalaswaan dahil yun ang tripping niya. Bagamat di na kaya ni Pedro. So, bakit natin dapat malaman? Well, unang-una, kasi bukod sa nabalita na at ang sariling kapatid ni Presidente nagsabi na pulboronic itong si Marcos Jr., ang sabi dito sa puting ahas ni Maharlika, itong cabinet secretary rin sumisinghot. At syempre, nandiyan naman yung mga sinasabi ni Cathy Binag na marami talagang mga nakapaligid kay Bangag na ngayon ay nasa kabinete o di naman kaya iba't ibang opisina ng gobyerno na kasakasamang sumisinghot. Now, mabuti na lang, meron ngayong pagkakataon para malaman natin kung sino si Claro. Unang-una, halos kalahati pa ng gabinete ay hindi pa nabibigyan ng go signal ng Commission on Appointments. Siguro para malaman natin kung sino si Claro, dapat lahat ng haharap sa Commission on Appointments ngayon magbigay ng hair follicle test. Dahil sa pamamagitan ng hair follicle test, mananaraw daw natin kung sino yung wala pang basbas ng Commission on Appointments ang siyang sumisinghot ng pulburon. Pagkatapos noon, pag malaman natin kung sino yung positive sa mga sumisinghot ng pulburon, malalaman natin kung sino si Claro. Kasi sa akin, importante malaman kung sino si Claro dahil hindi po pwede na number one, sumisinghot ang isang miyembro ng gabinete, sumisinghot na nga ang presidente, pero sana kung matinong ganyang gabinete, magkakaroon ng solusyon ng problema ng ating bayan. Pero kung lahat sila ay pulburon, wala na talagang pag-asa itong bayan nito. At pangalawa, malaman natin, saan niya kinukuha yung perang nilulustay niya sa kanyang mga kalaswaan dahil si Pedro niya ay no more willing and no more able at ano ang pinanggagalingan niyan. So sana nananawagan ako, lalong-lalo na doon sa mga miyembro ng minorya sa Commission on Appointments, kinakailangan baguhin yung rules. Dagdagan ninyo ang requirement. Hindi lang dapat urine test, kundi hair follicle test na malaman natin kung sino talaga yung kasama ng presidente ng pulburonic. Dahil kinakailangan malaman natin kung sino si Claro. At salamat kay Maharlika, at least meron tayo ngayong pamamaraan para malaman kung sino si Claro. Simulan nga natin sa Commission on Appointments dahil mananaraw daw natin kung itong si Claro ay isa sa mga gabinete na hindi pa nabibigyan ng basbas ng Commission on Appointments. Pero pag-usapan po natin uli yung sinabi ni Bunoan. Siyempre, pinabulaan ni Mig Zumirito. Sinasabi niya, hindi raw siya tumatanggap ng mga proyekto, proposed infrastructure projects sa mga senador at dumadaan daw yan sa Finance Committee. Hindi niya sinagot ang paratang ni Bunoan
Ang paratang, hindi kung meron talaga mga rekomendasyon ng mga senador para sa infrastructure projects, at hindi talaga maiiwasan yan dahil maraming mga mayors, mga barangay captains na nagre-request. Ang tanong, kung as a matter of right, meron bang tagi-1 bilyong infrastructure projects ang nakalaan para sa mga senador? Hindi naman natin sinasabi na kapag meron kang rinecommend na mga proyektong 1 bilyon ay ikaw ay kurakot kaagad. Ang kurakot sa infrastructure ay dahil si senador na nag-endorso ng project, ang siyang kumuha ng pondo, galing siguro doon sa 1 billion, siya ang magno-nominate sa district engineer o sa regional engineer ng Department of Public Works and Highways kung sino ang dapat na manalong kontratista. At yung kontratista ngayon, pag siya'y na-awardan na, magbibigay na ng advance. Dati-rati, nung ako'y kongresista, ang patakaram 10%, kapag kalye 5%, kapag building, pero ngayon as much as 45%. Advance. Kaya tuloy, ang paborito nila, flood control project. Kasi sa flood control project, balita ko hanggang 60% o di naman kaya 100% ay pupunta na sa kakurakutan. Dahil sa flood control naman, hindi mabe-verify kung talaga ginawa nila yung flood control project dahil nasa ilalim nga ng tubig. Ating batayan ngayon na talaga napakaraming anomalya dyan sa flood control project, yung katotohanan na lumulutang-lutang tayo sa baha despite the fact na trilyones na ang nagastos ng gobyerno. Kaya nga, hindi ako nagtataka kung lahat ng senador, lahat ng kongresista, merong sulat na nagsasabi, please consider to include this in the National Expenditure Plan. Kapag ganun, wala naman talagang mali. Kasi kung yung isang project na pinropose mo ay naapruba ng Regional Development Councils, Provincial at saka Regional Development Council, magkakaroon niya ng positive endorsement sa DPWH at yan ay mapapasama sa NEP or National Expenditure Plan, yung budget na sinusumite ng presidente sa Kongreso. Ang mali, kung yan ay galing doon sa tinatawag na leadership fund na meron tagi-1 bilyon ng senador, yaan ngayon ang sasabihin ng senador na dahilan sa regional engineer o sa district engineer ng DPWH, akin yung project na yan, sa leadership fund ko yan, ibigay mo yan sa aking kontratista at yung kontratista ang magbibigay na hanggang 45% na porsyentong kickback sa senador o sa congressman. Yun ang pagkakamali. Hindi so much na nag-recommend. Kahit sino po pwede mag-recommend sa NEP. Pero kung walang leadership fund, hindi mapupunduhan yon kung hindi yan kasama talaga sa programa ng DPWH. Kasi kapag ikaw naman ay kongresista o senador na nais na kumita at nais na ma-award ang project sa iyong kongresista at sa iyong kontratista, kung hindi mo mapapatunayan na ikaw ang kumuha ng pondo, hindi mo makukuha yung proyekto. Sa pamamagitan ng leadership fund, ayan na nga, pwede na ma-identify kasama ito sa 1 billion ni senador. So ngayon, dun magkakaroon ng usaping graph or pladder. Kasi nga, sigurado na yung proyekto maibibigay sa kontratista ni senador o ni congressman at sigurado may kita. Alam niyo, matagal ko nang pinag-iisipan kung paano maiwasan yan. Sa tingin ko, tanging pamamaraan ay gayahin itong sistema sa Europa. Na ang mga miyembro ng parliament, ako hindi ko sold sa parliament, miski patuloy lang natin ang kongreso ngayon. Pero ang diferensya, imbis na mag-i-elect ka ng district congressman, ang dapat i-elect mo partido. Para unang-una, ang binoboto mo ay plataforma de gobyerno. Hindi po pwede na tatakbo lang dahil sikat ang isang kandidato. Dapat tatakbo siya kabahagi ng partido na mayroong plataforma de gobyerno na ipatutupad kung manalo sila sa mayorya. Now, bakit ito makakaiwas sa korupsyon? Kasi kung walang district ang congressman at walang mga leadership fund sa mga senador, tanging ang DPWH ang talagang honest to goodness na mag-a-assess siguro sa request ng mga LGUs kung ano pangangailangan ng iba't ibang lugar. Alam nyo, ako abogado ni Belica dyan sa Korte Suprema nung napawalang bisa ang PDAP at saka ang pork barrel. Sabi talaga ng Korte Suprema, walang puder ang kahit sinong mambabatas na makialam sa implementasyon ng proyekto matapos maisabatas ang pangtaunang budget. Pero nangyayari nga, dahil may mga leadership fund,
sinasabi ng mga senador at ng mga kongresista, ako nag-recommend ng proyektong ito, i-charge mo yan sa leadership fund ko at dapat ibigay mo sa aking kongresista. Pero kung bubuwagin natin itong eleksyon na ang kada distrito ay may elect sa bisa ng kung sino yung tumatakbo at hindi ang partidong tumatakbo, hindi mabubuwag yung koneksyon sa parte ng mga engineers ng DPWH at ng mga mambabatas. Dapat para sa senador, para mawala na talaga yung korupsyon na yan, wala na talaga silang dapat na kahit anong pondong nakalalaan para pondohan ang mga projects na kanilang gustong mapatupad. Kinakailangan yan ay manggaling ang initiative talaga, hindi sa kanila, kundi sa Department of Budget and Management. Lahat ng kinakailangan, pwede sila mag-recommend. Pero bawal na magkaroon ng pondo na panggagalingan ng budget para mapatupad ang mga proyekto. Dahil yung pondong yan, yung sinasabi nilang kami ang responsable sa pagkuha ng perang yan, ang pinagmumulan ng korupsyon ngayon. Pero sa tingin ko hindi mangyayari ito dahil ito nga Marcos administration, nais manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Kaya nga aking palaging tanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtitiis, mga kababayan, sa sistemang bulok, sa presidenteng bangag at korap? At syempre, dahil korap ang pinakamataas na namumuno sa bayan, lahat na ng opisyales wala ng pagundangan, sila lahat ay korap na rin. O at least karamihan kung hindi natin lalahatin. Di ba po? Pero balik tayo kay Claro, kinakailangan masampulan si Claro. Kasi kung walang nasasampulan, walang takot sa isip at sa puso ng mga taong gobyerno na magpatuloy sa kanilang kultura ng korupsyon dahil nga ang presidente ay pinaniniwalaang korap bukod sa pagiging bangag. Pero pag nasampulan si Claro, siguro naman magsisimbing halimbawa yan sa iba na mag-ingat naman. Kung sila'y magdarambong ng pera ng bayan, huwag naman lustayin sa mga pamamaraan na talaga naman pong skandalo ang pamamaraan na tawag dyan at merong resibo dahil merong mga babaeng kakanta. Hindi ko po alam kung ito ay may kinalaman dun sa sinasabi nilang honey trap. No? Siguro wala. Parang honey trap kasi, kumuha ng mga babae para gamitin ni E.S. Recto at hulihin while in the act. Yun ang honey trap. So sa tingin ko, itong dramatization ni Maharlika involving Claro, hindi po ito ang honey trap. Kasi ang honey trap, hindi natuloy. Gusto matuloy, pero hindi pa natutuloy. Pero yung dramatization ni Maharlika na galing sa kanyang puting ahas, consummated. So iba pa po ito sa honey trap na iniimbestigahan ngayon ng NBI. So sa tingin ko, iba ang Claro at hindi itong si E.S. Recto. Sa tingin ko lang. Kasi kung honey trap, dapat hindi consummated. Itong kwento ni Maharlika galing sa puting ahas, consummated na. So iba siguro. Alam ko po napakarami sa ating mga kababayan ay nadali na naman itong pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. Talagang nakakagunaw po ng puso na sa kabila ng trilyones na nagastos natin para sa flood control, nagpayaman lamang ang mga congressman at mga senatong sa ating pera. At ngayon, sikat na naman ang Pilipinas. Nakita ko dito mismo sa Europe ang larawan noong basura sa Manila Bay. Alam mo, pag nakikita po mga dayuhan yan, hindi sila mapaniwala na may lugar sa buong mundo na ang talagang karagatan ay punong-punong-puno ng basura. Wala naman pong offense sa India, pero dati-rati ang nakikita natin mga maruming katubigan ay sa India. Ngayon, kapag maruming karagatan, Pilipinas na po ang iniisip. Hindi naman ito, in fairness, na ito yung unang-unang naging sikat ang Pilipinas dahil sa basura. Ang unang beses po na nagpasikat sa atin ay yung Smoky Mountain. Dahil napahiya nga tayo sa buong mundo, ayun, isinarado ang Smoky Mountain. At sana nga po, wala nang magkaroon ng Smoky Mountain. Dapat po, wala ng Smoky Mountain dahil meron na tayong solid waste management law na bawal na yan tambakan na ganyan. No? Pero, pagdating dito sa basura sa karagatan, hindi ko alam kung anong dapat
isabatas para maiwasan yan. Sa mga Pilipinas, ha? Handa na kayong sumagot pag kayo'y merong dayuhan na nakita, bakit ang basura niyo nasa inyong karagatan? Sikat na po talaga muli ang Pilipinas dahil dito ng basura natin nasa karagatan. Pero siguro dapat malaman natin bakit nga ba ganyan ang nangyayari despite na trilyones ang ginagastos natin. Well, ang sabi po ni Bangag, kasalanan daw natin dahil hindi naman daw lahat pwedeng gawin ng gobyerno. Sinisi tayo na nagtatapon tayo ng basura sa mga estero. Siguro po, kabahagi yan ng problema na tayo mismo, hindi tayo nagsasegregate, hindi natin sinusunod yung Solid Waste Management Act. Pero katunayan po dyan, miski tayo nagtatapon ng basura, kung yung pera naman para sa dredging ay ginagastos para sa dredging at hindi binubulsa, hindi po mangyayari ito na magkakaroon ng baha dahil barado ang mga rivers at estuaries natin, yung mga ano tawag ko sa Tagalog sa river, ako, senior moment, hindi ko na maalala, mga ilog, barado ng mga baha, hindi naman kaya yung mga basura, nadadala nga ng tubig baha dyan sa Manila Bay dahil dyan naman lumalabas lahat ng ating mga ilog. So, bagamat meron talaga siguro na responsibilidad ng mga mamamayan na nagtatapon ng mga basura sa mga estero, ang katunayan kasi, yung mga nangongolekta ng basura, hindi mo naman mahanap kung nasan sila. Ilang beses na ako nakakita ng mga ibang parte ng Pilipinas na tambak-tambak ang mga basura. Bakit? Ayan na po. Dahil pinagkakapirahan, hindi ng congressman, hindi ng senatong ang basura, o hindi ng mga mayor. Sa Pilipinas, kanya-kanyang kubra, kanya-kanyang korupsyon. At yung basura, talaga naman po, racket yan ng mga mayors. Yung pagkakakot at saka yung pag-iimbak, yan po talaga ang pinagkakakitaan ng mga mayors. Pero bukod pa dyan talaga, yung katunayan, nalinanamon nga ang mga flood control pondo. At yan naman talaga ay sa jurisdiction ng mga congressman at senatong at ng presidente ng Pilipinas. Alam nyo, nakapagtataka, paano masasabi ni Marcos Jr. na siya ang responsable dito sa anti-corruption drive, samantalang sinabi nga ni Zaldico na siya mismo nagkaroon ng 100 billion insertion na 25 billion ang kinita na binigay sa kanya sa pamamagitan nitong apo ni Bersamin, si Adrian Bersamin. Alam niyo po hanggang ngayon, dapat talaga kung merong honest to goodness investigasyon at kaya siguro nag-anunsyo ng Senado na hindi na sila makikialam sa flood control scam kasi dapat talaga patawag si Adrian Bersamin. Dapat talaga patawag yung dating DBM Secretary na si Amina Pagdamanan. Dapat talaga ipatawag si E.S. Bersamin mismo dahil dapat naman alam niya kung anong ginagawa ng kanyang mga kamag-anak, di ba? Pag lumabas ang katotohanan dyan at saan namang fully documented na nangolekta ng tongpats itong si Marcos Jr. at ito nga yung tinitindigang katotohanan ng Marine 18, alam na natin kung bakit pinagtatawanan ng Pilipinas dahil sa basura sa karagatan. Dahil kinurakot ang mga pondo para sana nga magamit yan sa sinasabi niyang waste to energy. Paano ka mag-waste to energy? Pinagkakapirahan nga yung waste collection at saka yung waste disposal. Tapos pinagkakapirahan pa yung mga pang-dredging, no? O, di ba? Paano ka ngayon magkakaroon ng solusyon? Ikaw mismo ang problema. Alam niyo, siguro sa pagkakataong ito, mananawagan ako doon sa pagkamakabayan nila Adrian Bersamin, Amina Pagdanganan, at saka ni Lucas Bersamin. Kinakailangan naman panindigan niyo ang katotohanan na matigil na itong kaplastika ng Bangag na siya pa raw ang tanging presidente na nanguna sa pagsukpo sa korupsyon. Kaya pala pinakakurakot ang tingin ng taong bayan ngayon sa gobyerno ni Marcos ever in history. At kaya kung bakit bumabagsak na talaga tayo sa paningin ng buong daigdig pagdating sa issue ng korupsyon. Kasi nga naman, ang Marcos, nasa Guinness Book of World Record na yan. Number 1 sa pandarambong. So ano nga naman ang asahan natin? Dugong Marcos din to. Di ganun din ang gagawin at ganun nga ang nangyayari. Maawa na kayo sa ating mga sarili. Hukbong sandatahan, mga kapulisan. Kinakailangan protektahan nyo na. Kinamamatay na ng taong bayan ng korupsyon.
Dahil kung nagamit ang pondo para sa flood control, sana maraming buhay ang hindi nawala dahil lamang sa mga aberya, dulot ng pagbabaha. Ganong meron tayong pera na dapat naging depensa ng mga mamamayan. Kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan at kayo ang pinalaga ng saligang batas na maging protektor ng taong bayan. Nasaan kayo? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan dahil sa kaunting allowance na binibigay ng administrasyon na ito? At tayong mga kababayan, ha? Wala na tayong ibang sisisihin kundi ang mga sarili natin sa ating kalagayan ngayon. Pinagtatawanan tayo ng daigdig dahil sa basura sa karagatan kasi tayo ang nagkukonsinte sa isang malangag, sa isang kurakot na manatili sa pinakamataas na opisina ng ating bayan. Hanggang kailan kayo papayag na pagtawanan ng buong mundo? Sagutin na po natin, tapusin na natin ang mga banga. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love.